kayo ho ay nandito sa lugar, not because you were invited ng kapatiran, but meron pa nag-invite sa inyo na mas mataas. Yun ho ang Panginoon ng Panginoon. And praise the Lord this day, no? Kasi nung binilang ko ay 106 ho tayo. Let us fill this house before the trumpet will sound. Atin ho, punuin ang lugar na ito. Punuin niyo muna bago tayo mag-extend. Mahirap extend na hindi tayo magpupuno eh. Magastos yung extension. So, we will prove to God na kailangan extension. At sa mga nanandyan sa bahay, hindi ho panahon para manghina. Panahon na palakasin yung inyong sarili. Ay kayo lang makakatulong sa inyong sarili, mga kapatid. Dalawa lang ang choices mo in life. To serve God. If you will not serving God, you are serving Satan. At dalawa rin ang destinasyon ng tao. Mamimili ka, langit or impyerno. So wala nang pinakamalaga sa buhay ng tao kundi naglilingkod siya sa nag-create sa kanya. Okay, so ngayong araw ay mga hanggang 3 linggo ito, ano? Ang ganitong subject about the aroma. Ang maganda, habang inaaral ko siya, dumadami lalo yung nare-reserve ko na preaching, mga kakaiba, no? So, praise the Lord for that wisdom. At talagang, kayo ba excited? Okay, basahin natin sa Tagalog, Sister Kay. Exodus 30, verse 1. Gagawa ka ng isang dambana na pagsusunugan ng insenso, ito'y gagawin mo mula sa kahoy na akasya. Kaya ito na ay, nung nasa wilderness journey na sila, nang lumabas ang mga Israelites galing Egypt, habang on the way na sila, no? At ito na ang instruction ng Panginoon. Kasi ang dapat natin maintindihan na ang main purpose kung bakit inalis ng Diyos yung Israelites sa Egypt is to worship Him. Kasi matagal sila hindi naka-worship doon sa Egypt. And para disiplinahin ho sila. Kasi walang leader. Kanya-kanyang diskarte. Kaya makikita nyo, isa na sa the best na Bible study natin, na halos naubos yung Exodus, isa ng pinakamaganda ito, no? Kasi makikita natin kung paano dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga tao. Paano niya pinapagising ng maaga? Pag tanghali ka magising noon, wala kang makain. So, hindi maganda na tinatanghali kayo na walang dahilan. Okay? In verse 2, a cubit, sabi niya, gumawa na kayo ng altar. At ito ay gawa saan gawa ang altar? Shittim wood. Maganda pala ang altar, gawin natin shittim wood. Pag sinabing shittim wood, akasya. Okay, and a cubit shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, 4 square shall it be, and 2 cubits shall be the height thereof, the horns thereof shall be of the same. Sige, basahin na natin diretso sa Tagalog. Verse 2, isang siko ang magiging haba niyon, at isang siko ang luwang, magiging parusukat iyon, at 2 siko ang magiging taas. Ang mga sungay niyon ay kaisang piraso niyon. Okay, verse 3. Sige. Verse 3, ito'y babalutin mo ng lantay na ginto, ang mga tagiliran sa palibot, at ang mga sungay, at igagawa mo ito ng isang moldeng ginto sa palibot. Okay. 4, nandyan naman kung mahilig kayo mag-English, nandyan. Verse 4, igagawa mo ito ng 2 argol niyang ginto sa ilalim ng molde, sa dakong itaas ng 2 tagiliran mo iyon gagawin. Iyon ay magiging suotan ng mga pasanan upang mabuhat ito. Okay, so itong altar na to ay binubuhat-buhat kasi lagi nila ito, no? Pag umalis ang pillar of clouds, kailangan maligpit nila lahat ng mga tent at may tagabuhat o yan. May mga tinatawag
na mga burden bearer. Okay, may ring daw yan dyan sa gilid, tutuhugin para mabubuhat. Okay? Verse 5. Verse 5, ang iyong gagawing mga pasanan ay kahoy na akasya at babalutin mo ito ng ginto. Okay, verse 6. Iyong ilalagay ito sa harapan ng tabing na nasa may kaban ng patotoo sa harapan ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patotoo kung saan kita katatagpuin. Okay, verse 7. Verse 7, maghahandog si Aaron sa ibabaw niyon na mabangong insenso tuwing umaga kapag kanyang inayos ang mga ilaw, ay ihahandog niya iyon. Now, verse 8. Verse 8, at kapag sinisindihan ni Aaron ang mga ilawan sa gabi, kanyang ihahandog iyon bilang isang insensong patuloy na handog sa harapan ng Panginoon sa buong panahon ng inyong mga salinlahi. Okay, no? So, tingnan niyo, Mege. Ang mag-o-offer sa altar of incense, sino siyang mag-o-offer? So, si Aaron ay high priest. Yun ang trabaho niya araw-araw. At sino magsisindi doon sa golden lamp o yung tinatawag na menorah, siya rin. So kung very strict tayo rito, trabahoin ng high priest ito araw-araw, no? Umaga at gabi. Then siya ay magpapailaw din doon ng lamps. At be noted na itong lamp na sinutukoy, simula nang na-dedicate yung temple, ay yung tabernacle na nagsimula, hindi nawawalan ho ng apoy yan. So anong sisindihan niya ron? Hindi naman pala nawawalan ng apoy. Ano sa tingin niyo? Minsan, nalalalim tayo ng study para magkaroon kayo ng ano. So ulitin ko, yung golden candlestick na 3 side, mayroon sa gitna, hindi nawawala ng apoy yan. Okay, so, pero ang kanyang trabaho araw-araw, aapuyan niya yan. Yung brazen altar, hindi rin nawawalan. No? So, kasi pag magaling na kayo, magkatanong na kayo eh. Paano yan, pastor? So, bago kayo magtanong, unahan ko na kayo. Mamamatay? Ayan. Sino na sinyong magaling maglinis ng mitya na hindi na mamatay? Okay. So may possibility, mga kapatid, na isang side lang yung umiilaw. Tapos, pag umiilaw itong side na to, pag visit niya sa hapon, at iilawan niya ito, ang 3, patayin niya ito at linisin naman. Habang umiilaw ito. Pag visit niya naman, ito naman ang pailawin niya, so hindi siya namamatay. O pwede rin, sabay-sabay na ilaw yan. Kaya lang, pag inililinis niya, patayin niya muna ang 3. Sigurado niya, hindi dapat mawala ng ilaw yan. Tama na? O hindi naman na-mention. Pero, minsan, magulo rin ang isip natin sa mga tanong. Okay, so let us all stand to give a reverence to the Word of God. At ang ating message ngayong araw na ito ay by the way, ang ating i-discuss ngayon is about the altar of incense. Next preaching, nyo about ang mga ginamit doon. Yung mga formula, tawag doon, mga material, ingredients ng incense. So sa ngayon, focus tayo sa altar of incense. At ito pa rin tayo. So what type of aroma you are? And today, we will speak about more aroma for God. Let us all bow our heads and we'll pray for the message. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Thank you, God, for giving us understanding and wisdom. Lord, let thy name be glorified today in the eyes of your people.
We are nothing, O God, everything coming from you. As we submit ourselves, Lord, correct us, restore us today with a blessing intended for your people. Guide me, O Lord, na ikaw manguna, Panginoon, na maunawaan namin ang mga bagay na ito ma-apply namin sa araw-araw naming pakipaglaban sa mundo na ito, Lord. Strengthen us, enhance our faith in the name of Jesus. I pray, Amen. You may be seated and God bless you. Shall we give victory clap to God? Okay, ay ating i-discover ngayon and how this aroma please God. Pleases God. Sa buhay natin, your blessing depends on how you please God. Di ba? That is why it is impossible daw without faith. No? It is impossible to please God. So, paano ma-please? O ano bang please sa Tagalog? Mapapasaya mo siya. Na? Mabibigyan mo siya ng satisfaction. Pag nakakatanggap ka ba ng regalo, napiplease ka? Depende kung type mo yan nagbigay. Now, at paano na-restore ang Israel? Because of aroma. Okay? Ready na ba kayo? Medyo malalim to ngayon. Yung Levitical burnt offering, pag sinabing Leviticus sa Bible, it's about priest. O yung mga offering o mga ceremony na ginagawa ng priest dyan. Ano? So, noong unang panahon, pag ikay nagkasala, para mapatay ka ng Panginoon, magdadala ka ng mga handog na hayop. Susunugin yan. At ang sunog na yan, pag inamoy ng Diyos yan, it became, sweet savor, mabangong handog. No? Napagandang dating sa Panginoon. Kasi yan, dalawa lagi yan. Mabangong handog at may kasamang, made by fire unto the Lord. Napakahalaga ng fire sa tabernacle. Napakahalaga ng fire sa buhay natin. Amen? Kaya pag kayo ay masyadong malamig na, tumabi kayo sa mga maalab. Kagaya na sinasabi ng Ephesians, basahin natin, 5 verse 2. Sabi niya, Christ also hath loved us. Ephesians 5 verse 2, at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Nakita niyo, yung Calvary kung saan naipako at namatay doon ng Panginoon. Ang tawag na yon ay offering of sacrifice. Nung pagkamatay pala ni Jesus Christ doon sa cross, offering pala yon sa Diyos. At yon ay nagiging sweet smelling savor. Pero iba sa atin, hindi natin binibigyan ng kahulugan yon, ang sacrifice ng Panginoon. Mga ilang linggo na lang, 2, 3, the world will celebrate about the sacrifice. Holy Week. So, ganun pinaghirapan ng Panginoon ito. Kaya, mga kapatid, huwag nating sayangin. Hindi natin bigyan pansin ang mga bagay na magpapahina sa iyo. Kunting lang, ayaw mo na sa church. Hindi naman matatalo ang church, matatalo ka dyan. Okay? Nung panahon ni Isaiah, na na-mention kanina ni Brother Vincent, during Isaiah time, yung mga tao hindi sumunod sa Diyos. Disobedient to God. Pero kahit sila ay disobedient, mini-maintain nila yung handog. Nagdadala pa rin sila na sinunod. At nagkaroon pa rin ng ceremony. At yun ang tinatawag na temple rites. That's why ang Panginoon, sinabi niya sa propeta, sabihin mo sa kanila,
Yan, sa Isaiah 1:13. Tigilan nyo na. Nakita nyo, ano? Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. Basahin natin sa Tagalog. Isaiah 1 verse 13, huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Ang insenso ay karumaldumal sa akin. Ang bagong buwan, ang sabat at ang pagtawag ng mga kapulungan, hindi ko na matiis ang kasamaan at ang banal na pagpupulong. Kita niyo, ano, mga kapatid? Pag ikaw ay disobedience to God, kahit yung buong bahay mo ihandog mo sa Diyos, hindi ka tanggap-tanggap. Meaningless ang tawag ng Panginoon. Kaya mahalaga na sa panahon na ito, obedience ang mahalaga sa Panginoon. Sumunod tayo. Kahit minsan di natin maintindihan ng Diyos, sumunod tayo. Kahit minsan masakit, sumunod tayo. Parang sabi mo nakaka-open na, para sa kabutihan mo yan. Sumunod tayo. Itong warning ng Panginoon, tingnan mege. Leviticus 26:27. If ye will not for all this hearken unto me, but walk contrary unto me. Sige, para maliwanag sa Tagalog. Leviticus 26:27, kung sa kabila nito ay hindi ninyo ako susundin, kundi kayo'y sasalungat sa akin. Yan. Sino ang kausap ng Panginoon dito? Ang mga tao niya. Tayo. Hindi mga unbeliever, ha? Tayo. Tayo minsan na tinubos na ng Panginoon. Tayo na nabautismuhan na. Tayo na nakatanggap na ng banal na Espiritu Santo. Sabi niya, pag hindi kayo makinig sa akin, kayo ay bumaligtad ng hakbang nyo, kontra yung hakbang nyo sa akin. O ano sa 28? Verse 28, ako man ay sasalungat sa inyo na may kabagsikan. Nakita nyo na? Pag sumalungat ka sa Diyos, ulitin ko, baka may nakikinig sa live. Pag sumalungat ka sa Panginoon, mahirapan ka. Dahil sabi ng Diyos, sasalungat din ako sa iyo. Pero ulitin mo, Master. Ako man ay sasalungat sa inyo na may kabagsikan. Yan. Kaya lang, may kabagsikan. Mabagsik ang Diyos. And even I, kung nakikita niyo mga kapatid, will chastise you 7 times. Basa. At parurusahan ko rin kayo ng 7 ulit dahil sa inyong mga kasalanan. Wow. Naintindihan niyo bang I? O sige, ano nga sa Tagalog dito? Hindi niyo masyado na ano to ah. Wala, ano? Pero sa English, ako, kahit na ako, anong ibig sabihin na? Kahit nga ako nga eh. Ako, sabi niya, pag sumalungat kayo sa akin, lumakad kayo na kontra sa lakad ko, kontra din ako sa lakad nyo, at maging mabagsik ako. Ako? Kahit na ako nga eh. Ano ibig sabihin nun? Okay, mga tsulo dyan. Sabi ng Diyos, pag tumalikod ka sa akin, sasalungat ka, sasalungat ako na may bagsik sa iyo 7 times. Even I am the God of mercy. Even I, sabi niya, kahit na ako, na ang Diyos ng kapatawaran, ang Diyos na maawain, matigit ang word ng Panginoon. Wala nang pinakamaawain sa lahat, Panginoon. Pero mauubos din palang pasensya niya. Ito ang word na ito, nung aking ina-analyze, nobody can rescue you. Backslider is hard to rescue. Amen? Ang tumalikod sa Diyos, mahirap i-rescue. Kasi, 7 times na ang tatanggapin niya na hagupit sa Diyos. Magkaliwanagan tayo. Kasi hindi ho siya maging effective na nakalimutan mo ang Diyos
tapos dumating ang panahon, magpapatawag ka for prayer, hindi ko siya effective. Hindi effective, mga kapatid. Nasa oras ng iyong kagapitan, saka ka tumawag sa Diyos ulit. Kaya tama yun, ano? Ang lecture kanina, na ano ka na lang kasi, na request. Kaya gagawin mo na lang. Pero may mga bagay na hindi effective. Kasi mahirap i-rescue, lalo nang bumitaw ng Diyos ng kanyang salita. Ito pa, sa 31, yan, sa 31 natin yung kasunod. Verse 31, At gigibayin ko ang inyong mga lungsod at ang inyong mga santuaryo at hindi ko aamuyin ang inyong mababangong samyo. Yan, dahil lang, maraming madamay pa. Pati lungsod mo damay sa'yo. Siyempre, pag naging masama ka na, dahil lumayo ka sa Diyos, sakit ka ng ulo ng lungsod mo. Bakit 7 times? Tandaan nyo, ang taong lumayo sa Diyos, ang dating demonyo na nasa kanya, maghahakot ng another na 7. Magiging worse pa siya kaysa sa dati. Last week, na-discuss about the backslider. Tama? Yung kay Jonah. Then you will become a walking time bomb. At lahat ng offering mo magiging nonsense. Nonsense, mga kapatid. Kahit ako, hindi ko tanggapin ang offering mo. Balik ka muna sa church at mag-worship. Kasi baka mamaya, Robin Hood ka na. Hindi pala sa masama na nanggagaling yon. I-offer mo sa church, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yun. Okay? Yan. Incense is also associated with our prayers. Yung insenso, yung halimuyak na yan, ang aroma, always speaks of our prayers sa Bible. Tingnan natin sa Revelation 5:8. Revelation 5, verse 8, Pagkakuha niya sa aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero, nang bawat isa'y may alpa at ang mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Kita niyo, So, ang insenso, mga kapatid, yung vials doon, panalangin ng mga banal. Now, saints, the prayer brings an odor like incense before the throne of God. Ganon siya makapangyarihan ng panalangin. Sa buong scriptures, ang ating panalangin daw is said to ascend, aalsa, to God like a sweet incense. Revelation 8:3. Revelation 8, verse 3, Dumating ang isa pang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong lalagyan ng insenso at binigyan siya ng maraming insenso upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng trono. Wala ba kayong ginto? Sino may ginto sa inyo sa bahay niyo? Wala. Ang iba hindi ginto mga into. Pero sabi dito sa Revelation, ang prayer mo ay ginto. Having a golden censer, precious sa mata ng Panginoon. At siya lang ang bukod tanging umaabot sa trono ng Diyos. Ganda na. Yung fragrance, mga kapatid, o yung halimuyak, yung amoy, it holds a strong significance in the Bible. Sa Old Testament, nire-require ng Diyos ng burnt offering. Napakahirap, mga kapatid, pag ikaw'y nagkasala sa Old Testament. Kasi 4 ang dalhin mo. Magdala ka ng handog, kunyari tupa, para saan? Yan. Para sa burn offering. Mayroon pa diyang trespass offering or sin offering. Yung sin offering, yung nagkasala ka na hindi mo sinasadya.
Pero yung trespass, alam mo, kasalanan yan. Ginawa mo pa. So, ilan ang dadalhin mo? 2 na. Burn, trespass or sin offering. Yung isa, peace offering. Tapos, meal offering. Nagkasala ka lang na hindi mo sinasadya, 4 dalhin mo. Bitbitin mo. Kung ngayon gagawin natin ito, mamumulubi kayo. Ano yung peace offering? Kasala ka kay Brother Franklin, para makuha mong loob niya, sorry brother, pero hindi nagtatapos sa sorry. Ito leche plan. Yan ang peace offering. Hindi lang yun. Magdadala ka ng ubi para kainin yung 2, meal offering. So nakikita nyo? Pero ngayon, normal lang, kasala kayo araw-araw kasi wala nang ganun eh. Kahit manok nga, wala ka eh. Noong unang panahon, mahirap. Alam nyo kung bakit hinihirapan ng Diyos? Para maiwas ka magkasala. Pero hindi. Kaya sabi niya rito, to atone, para itubos or make amends. Pag sinaming amend, wala na yung tablado na. Yon. So, this were the animal sacrifice na sinusunog sa altar. Nagpo-produce sila ng pleasing na aroma. Pag nasunog yan, muusok yan. Gusto niyo ba yung amoy ng kambing? Wow, aroma. Pero iba naman ang nasusunog. Di ba? Minsan pag yung lechon manok, bango ah. Di ba? At yung gift na yan, ang tawag dyan, a special gift presented to the Lord. Ganyan siya. At yung aroma na ito, inaalis niya yung iyong kasalanan at nire-restore niya ulit ang relationship mo sa Panginoon. Tama yung kanina, hanggang hindi ka nag-repent, walang forgiveness, walang nangyayari. Para kang isang tao na tag-ulan, pumasok ka sa church, iniwan mo yung payong sa labas, paglabas mo sa church, kunin mo ulit yung payong at alis ka. Walang nangyari. Parang, Lord, nag-pray ka. Paglabas mo sa church, binit mo ulit yung kasalanan mo. Ganun lang. So mga kapatid, each time na ang pleasing aroma is mentioned sa Old Testament, it is, sabi niya, a special gift to the Lord. Every Sunday, you should bring your special gift. Anong special gift nyo ngayon? Katawan at katarungan? Pinatunayan ito ng Panginoon, pinakita niya kung gaano kahalaga yung smell dito sa kwento ni Noah. Binild ni Noah yung ark, and Noah builded an ark unto the Lord and took every clean beast and every clean fowl and offered burnt offerings on the altar. Nung matapos na yung baha, ang unang-unang ginawa ni Noah ay altar. Si Abraham, lahat ng aksyon ni Abraham, lumabas siya ng Egypt, laging gumagawa si Abraham ng altar. Sana tayo ganun. Pagkatawag sa'yo ng Diyos, gawa ka kagad altar. Ibig sabihin, simulan mo ang deeper relationship sa Panginoon. Simulan mong intimate relationship sa Diyos sa pamagitan ng na Noah sacrifice burnt offering. A sacrifice of thanksgiving. Yung sacrifice na yon, pasasalamat sa Panginoon dahil for 1 year and 10 days, hindi sila pinabayaan ng Panginoon sa arka. Yan. Trivia yan. 1 year and 10 days sila sa loob ng arka.
Ano ang reaksyon ng Diyos nung naamoy niya yung sweet aroma galing sa offering ni Noah? Anong reaksyon niya? Ano sa tingin niyo? Sino makahula? O, basahin mo nga, Sister Kay. Genesis 8 verse 21. At sinamyo ng Panginoon ng masarap na amoy, at sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ng lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin muling lilipulin ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Alam niyo minsan, ito nangakong Diyos, dahil sa naamoy ko, hindi ko na ulitin yun. Kaya wala na mangyayaring flood na ganon ulit sa panahon ni Noah. At ang Diyos ang paganda siyang kausap, hindi niya lang sasabihin, laging may sign. At yung, kung makita niyo yung rainbow sa taas, sign niya na hindi na ulit magkapadala ang Diyos ng flood na kagaya kay Noah. Pero may flood pa rin, pero hindi naabot doon sa luklukan ng bundok. Ganon kabuting Panginoon. Kaya hindi ko nagagawin. Minsan may sablay eh. May mga sablay tayo, tama? May pagkukulang tayo sa Diyos. Na parang gusto ka ng birahin ng Diyos. Gumagano ng Panginoon sa'yo. Namumuro ka na wakin. Nag-pray ka mga kapatid, seryoso. Humingi ka ng kapatawaran. Tinanggap ng Diyos ang bango ng prayer mo. Ganon minsan, mga kapatid. Kaya malalim yung intercessory prayer. Kasi ikaw yung umaarbor sa Diyos para sa Kanya. Huwag naman sana, Lord. Mabigat laging prayer ng pastor. Alalahanin mo to. Alam ko, sablay na to, Lord. Pero sana, alam ko may mercy ka pa. Alalahanin mo na nabaptize din siya. Kaya yung galit ng Diyos, mga kapatid, napalitan ng peace. Dahil sa naamoy niya na aroma. Now, one of the furniture inside the tabernacle is the altar of incense. Sino dito nakakaalam ng altar of incense? Sino nakakilala kung ano ang itsura ng altar of incense? O sige, ulitin ko. Sinong hindi pa nakakilala ng itsura ng altar of incense? Okay na, wala na pala tayong diskusyon, kilala nyo na lahat Hindi, alam nyo yung altar of incense, sino na nakakita nun? Sino ang may ano kung anong itsura nun? Sige. O sige, Pastor, kayo excuse lang para kita niyo yung altar of incense. Kunin ko muna. Ay, dapat sa baba ito Sa baba ka. Oops. Dali. Okay. Ay, nako. In-order pa to sa Shopee. Hirap talaga ng delivery ng Shopee. Okay. So ngayon, alam niyo na kung anong altar of incense. Isa ito sa furnitures. Kaya inaniwanan ko dyan sa tabernacle, mga kapatid. Anong purpose ng altar of incense sa tingin nyo sa tabernacle? Sino nakakalam? Sino makashare ng idea? What is the main purpose? What do you think is the main purpose of the altar of incense in the tabernacle? Sige. You have the freedom to speak. O speak.
Hindi naman ah. Now, the main purpose of the altar of incense inside the tabernacle is to produce scent of sweet aroma daily, morning and evening. Pangalawa, tanong. Why need an aroma of incense? Kung ang purpose ay mag-produce ng halimuyak doon, so bakit kailangan? Ha? Binoted na yung sungay na ito, yung horn, yung dugo every once a year, dito yun, pinupunas. The main purpose ng aroma sa incense is this: to fill the tabernacle, creating a sensory atmosphere of worship and reverence. Now, this aroma na mapoproduce niyan, it goes to the nostrils of God. Naamoy ng Panginoon yan at natutuwa, nasisiyahan ng Panginoon. Once again, I reiterate, inuulit-ulit ko, that the altar of incense speaks of our prayer activity. Kayo ho ay pinaka-maswerte na congregation. You heard a lot about prayer. Na ang iba ay gutom sa ganyang pagtuturo. Now, prayer produce scent of a sweet aroma. Sabi ng Psalms 141, let my prayer be set forth before thee as incense. And the lifting of my hands as the evening sacrifice. Basahin natin, sir. Psalms 141 verse 2, ibilang mo ang aking dalangin na parang insenso sa iyong harapan, at ang pagtataas ng aking mga kamay ay handog sa kinahapunan. Nakita niyong panalangin ay isang insenso. Ito, mga kapatid, nagpapatunay na ang priest doon sa altar of incense nag-worship. Lifting of my hands as the evening sacrifice. Now, tingnan niyo maigi, may ipapakita ko sa inyo kung ano itong tabernacle na pinag-usapan natin. Ganyan ho siya yan. Kaya kung gusto niyo maka-learn sa mga magaganda na discussion yan, at matuto kayo kung paano mag-witness, paano mag-Bible study na effective, huwag kayo mag-absent every Sunday na afternoon. Kasi nire-restore na natin yung ganyang Bible study. Ito ay kortina. Ang kulay niyan ay blue, purple, white, at scarlet. Nakakita na ba kayo nun? Kaya ang ating church naka-pattern dyan. Yung kortina na yan. Ito 10 by 10 by. Ito 10 by 10. O by 20, 10 by 10. Ganon. Rectangular. Pero pagpasok mo rito, may another 10 by 10. May kortina rin ito. Binuksan ko lang para makikita niyo. O yan, para makita niyo. Ang loob nito, pag ginanon mo yung kortina, itong loob niyan. Ark of the Covenant. Ito naman ang labas ng temple. Walang pwedeng pumasok dito kundi priest lang. Yung mga taong ordinaryo, hindi sila pwede pumasok dito. Mamamatay sila. Sa loob niyan, pagpasok ng priest,
Mga kapatid, sisindihan niya ang kandila na ito. At pagkatapos na sindihan niya, kakain siya ng tinapay dyan sa table. At pagkatapos niyang kumain, maghahandog siya ng incense dito. Tingnan nyo, ganyan na ganyan itsura, no? Now, look closely. Normal lang. Mahirap kumain pag brown out. Kailangan mo ng ilaw. Tama? Mahirapan ka mga kapatid, intindihin ang salita ng Diyos. Pag binasa mo to, pag hindi ka guided ng Holy Ghost. So ang unang-unang gagawin niya, sisindihan niya, at ang ilaw na ito speaks ng liwanag of the Holy Ghost. At ang kinain niya rito, speaks, yung kinakain niyo tuwing Sunday o tuwing lagi, the Word of God. At pupunta siya, pagkatapos niya, maghahandog siya ng incense sa altar na ito. He speaks of prayer. Tandaan niyo na ang tatlo na ito ay very essential para makuha mong loob ng Diyos. At sa labas, mga kapatid, nandito ho yan, ang brazen altar. Dalawang altar ang nadidescribe sa Exodus. Ito ay brazen altar sa labas. Ito naman altar of incense. May pagkakaiba. Ang altar na ito nasa labas, samantalang altar na ito ay nasa loob. Ang sa labas speaks of the finished work of Jesus Christ on earth. While yung altar of incense speaks of Jesus Christ's ongoing work sa langit. At ang altar na ito could be approached by any man, while the altar is only could be approached by a priest. Yan ang pinagkaiba. Now, the altar was overlaid with gold. Ito naman ay overlaid with copper, tanso. Speaks of judgment of Jesus Christ on earth, yung brazen altar, while the altar of incense, pure gold, speaking of Christ's divine glory in heaven. Now, ang altar of incense, walang crown. While the altar of incense, ano to? May crown. Alam nyo, parang crown ito. Nilagay lang dyan. The brazen altar speaks of perfection sacrifice. Dahil yun ay kailangan ng sunog. The altar of incense speaks of perfection of intercession. Ano tayo sa Bible School, ha? Ito mga pangalan ng altar of incense. The golden altar. Para may distinguish siya from the brazen altar. At ang pangalawa niyang pangalan, the altar of incense. At ang isang, pag nabasa niyo sa Bible ito, isa lang yan. The altar before the Lord. Kasi wala sa loob ng Holiest of Holies. At ang isa pa, the golden altar which is before the throne. At ang isang pangalan niya, the altar of gold for the incense. And of course, ang isang niyang pangalan, the altar of sweet incense before the Lord. Now, ito po yan. Sige. Yung censer sa altar, wala kasi ako makuhang censer eh. Alam niyo yung censer, yung nung dating sa sinisimbahan natin, yung hindi, censer yon. Yung along loob na yung nag-uusok yun ng incense. Pero yung lagayan ng mga coal, yung
ano ba yung baga, at yung na usok, yun ang incense. Pero lagayan, censer. Kaya dapat ma-analyze yung maigi rito. Okay? The golden candlestick, which is the Holy Ghost, siyang unang mag-iilaw, di ba? Tapos, liliwanag sa table of showbread, which is the Word of God, at liliwanag din sa altar of incense. Lahat ho ay ginaguide ng Holy Ghost. Yung prayer at ang pagbasa mo at pag-aral ng salita ng Panginoon. Maliwanag na naintindihan na natin ngayon kung bakit sinabi ito. That is why it is said that the Holy Spirit help us pray. Tama. To get wisdom and understand the Word of God. Ito palang dahilan, na yung hindi minsan hindi mo alam ang ipipray mo eh. Pero ang Holy Spirit magpapapray sa'yo. Kaya may tao minsan na pasok sa isip mo. The Spirit is speaking, pray for that man. Okay. Basahin natin, Esther, ang Exodus 30 about the altar of incense. Pero ito, kayo magbasa. Na-discover ko nung binabasa ko eh. Yung Exodus 30 is about kung paano ginawa yung altar of incense. Yun yung kaninang ating main text. Pero pag tinignan nyo yung Exodus 25, tingnan nyo, bilisan nyo lang yung pagbasa. Exodus 25. Yan ay paggawa ng anong ginagawa dan, dear Lord? Sa mga kalagitnaan pa yan eh. O yan. Nasa anong verse nagsimula? Thou shall make the Ark of the Covenant. Nandyan O, siyempre, ang Ark of the Covenant, nandiyan ang composition yan, mercy seat, at saka Pag binasa niyo yung buong 25, mga kapatid, dinescribe ang buong chapter kung paano mo gawin yung Ark of the Covenant. Tama? At paano mo gawin ang candlestick, at paano ginawa ang table of showbread. Nakakapagtaka. Tingnan, Mege. Hindi isinali ang altar of incense sa paggawa doon sa chapter 25. Kung di may sarili siyang chapter kung paano siya ginawa. Special talaga ang prayer, mga kapatid, kakaiba. No? In-emphasize ng Diyos kung gaano kahalaga yan. Sarili niya. Sige, basahin natin sa verse 1, Exodus 30 verse 1. Exodus 30 verse 1, gagawa ka ng isang dambana na pagsusunugan ng mga insenso. Ito'y gagawin mo mula sa kahoy na akasya. Sige. Isang siko ang magiging haba niyon, at isang siko ang luwang, magiging parisukat iyon, at dalawang siko ang magiging taas. Okay, sige. Ang mga para maintindihan nyo, Mege. Sa mga engineering, baka madali na intindihan eh. Sabi niya, gumawa ka ng altar na isang siko ang the length. Isang siko. Kasi noong unang panahon, di pa uso mga metric, meter, inches, walang ganong centimeter, millimeter, wala pang ganon. Kaya ang unit of measurement is siko. Pag sabi niya yung lapad, isang siko, 1 cubit. Tama? Sa English, cubit. Ganito yan, mga kapatid. I-measure mo to yung dulo ng siko mo, at ang dulo niyan, 1 cubit. Okay? Siguro mag-isip kayo, paano, Pastor, pag hindi kami pare-parehas ng siko? Mayroong mahabang siko, yung mga magagaling mag-basketball at mag-volleyball, mayroon din maiksing siko. Kaya ang cubit, it could be 16 inches
Sa mga maiksi, or 15 inches hanggang 21 inches. Isang siko. Kulang to, mga kapatid. Wala akong makukuha eh. Isang siko rin ito. Mahaba pa lang cubit ko. At ang height daw ay 2 siko. Or approximately ang height, 3 feet. 3 feet to. Isugi, assume nyo na lang na 3 feet ito. Kunyari, kulang ito ng ganyan. Pag sinabing 3 feet, alam nyo ba? Kung ano yon? Hindi yung 3 paa. 3 ruler. Yan. Ganyan ang taas. Ulitin ko mga ganyan ang taas. Malaga ang taas eh. At gawa o siya sa acacia wood. Okay, so, sabi niya, sige, tuloy natin. Verse 3, ito'y babalutin mo ng lantay na ginto, ang mga tagiliran sa palibot at ang mga sungay, at igagawa mo ito na isang molding ginto sa palibot. Okay, balutan ng ginto. At mayroong ano do siya? Sabi? Mga sungay po. Sungay. 4. Then? Gagawa mo ito na isang molding ginto sa palibot. Okay, corona. Crown yan dyan, nakalagay sa English. Dito sa ilalim may crown. Ito yung crown, corona. Then? Verse 4, igagawa mo ito ng 2 argolyang ginto sa ilalim ng molde. Ito yon. 2 argolya kasi mayroong stick yan na itutuhog dyan para mabubuhat. Ganyan. Sige. Sa dakong itaas ang 2 tagiliran mo iyon gagawin. Okay. Iyon ay magiging suotan ng mga pasanan upang mabuhat ito. Okay, sige nga. Verse 5, ang iyong gagawing mga pasanan ay kahoy na akasya at babalutin mo ito ng ginto. Okay. 6, iyong ilalagay ito sa harapan ng tabing na nasa may kaba ng patotoo, sa harapan ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng patotoo. Yun. Ibig sabihin, mga kapatid, kung may kortina yan dyan, para papunta sa kabilang kwarto, o holies o bulis, kung anong alignment ng Ark of the Covenant doon, ganun sa dapat, nasa gitna siya. Sige, tuloy. Verse 7, maghahandog si Aaron sa ibabaw niyon ng mababangong insenso. Tuwing umaga, kapag kanyang inaayos sa mga ilaw, ay ihahandog niya iyon. Okay, maghandog siya. Handog tayo. Oh, yan. Nag-usok ka na. Ganyan siya. Maghahandog siya. At ang usok na yan, di mag-worship sa this, the altar of incense with sweet aroma speaks the prayer, maamoy ng Panginoon yan. At take note, in every year, habang naghahandog dito ang priest, naghihintay ang tao sa labas. Kung anong nangyayari. Kaya pag umusok yung mga kapatid, ang kisame ng tabernacle is kurtina. Right? Mag-spiral yung usok, lalabas sa kurtina, lalabas sa labas, makikita ng mga tao pag umusok na, lahat sila ay luluhod doon sa lupa at mag-worship sa Panginoon. Kaya mapapansin nyo kung paano magboto ng Pope, kung lumalabas ang usok, doon kinopya yan. Pag pink, wala pang nabuto. Pag puti, meron na. Diyan kinopya yan. Okay? So sabi niya, tuwing umaga at tuwing gabi. Sino sa inyo nalalangin pag gising niya at bago siya matulog na nalalangin siya? Tuwing umaga at tuwing gabi. Every morning and every evening, continually. Walang patid. Pag namimiss ng priest ang gawain na ito, ano mangyayari sa kanya? Ganon din ang mangyayari sa atin. Ganon sa kalaga na hindi dapat mamimiss ang sweet aroma na ipoproduce yan. Dapat mga kapatid, huwag mo i-miss yung mapuproduce mo na sweet aroma sa nostril ng Diyos. Yung altar of incense na ito ay nakalagay sa gitna ng tabernacle, which speaks of our prayer
would be the center of our life. Prayer should play a central role in the life of God's people. Yung pinaka-center ng buhay natin ay panalangin. Bakit may apat na sungay? The horn speaks of power. Prayer is powerful. Nakakita kayo kung paano naging mature yung isang kambing? Yung isang tupa? Anong batayan? Ang ibig sabihin, malakas na ang kambing na yan. Nagiging mature na siya. It could be the center. Strength, mga kapatid. Maturity. Endurance. North, south, east, west. Buong. Kahit saan mapunta. In any direction of the whole earth, wala makapagpigil ng kapangyarihan ng panalangin. In all direction. Take note. Sa tabernacle, yung altar of incense, ang pinakamaliit ang sukat. 1 cubit by 1 cubit. Sa lahat na binigyan ng sukat na Diyos na furniture, siyang pinakamaliit. Square lang siya. Ang table diyan, mahaba yun. Pero mga kapatid, look closely. Siya naman sa lahat ng furniture sa tabernacle, ang binigyan ng sukat na mataas. Right? Minsan, masyado natin in-understand na mapakaliit ang magagawa ng prayer. But you don't know. Prayer has the highest effect. Siya ang may mataas na epekto sa buhay mo. Kahit sabihin mong maliit, maliit talaga ng prayer meeting. Ang liit ng attendance. Ang liit ng oras. Isang oras lang tapos na tayo sa prayer meeting. This is Sunday school service. Walang pinakaiba sa prayer meeting service. And take note, ang lahat ng furniture sa tabernacle, saan siya nakalagay at nakapatong? Saan? Sa lupa lang. Lupa lang ang loob ng tabernacle. They are only just standing in the desert floor. Kaya mga kapatid, kahit ano man ang uri ng lupa na yan, mabato, pino, ano man klase, mananatili siya na nakatatag at matayo. This illustrates, mga kapatid, that in any circumstances, prayer shall stand and be rendered at all times. Hindi siya pwedeng apektuhan ng kahit ano. Do you know the reason? Maliit siya. Pero binigyan siya pinakamataas na measurement ng Panginoon. Do you know the reason? Kung bakit ganon? Na siya ang nagiging mataas. Bukod dyan sa nasabi ko, it has an highest effect. Alam niyo yung reason kung bakit mataas siya? Para ang nag-administered na priest, mga kapatid, wala siyang chance gumanon.
he should administer in the altar of incense straight. Straight dapat siya. Hindi siya bended. Yung mga umaako sa sarili nyo na prayer warrior kayo, ang tanong ko, straight like ba kayo? Praise the Lord, everybody. Be sure na straight kayo. Because a man should stand upright and straight, the priest, dapat straight siya pag nag-administer siya. Hallelujah. Look. Ito yun siya kanina. The calls to light the altar of incense were come from the brazen altar. Yung baga na dinala dito ng priest, manggagaling dito mga kapatid. Pag hindi galing dyan, ang tawag dyan, strange fire. Papatayin ng Diyos ang priest na yon. Na nangyari ho yan sa anak ni Aaron. Patay siya. And I believe ito ay altar of incense na may dalasan ng censer. Kasi pag pumasok sa doon sa Holiest of Holies, hindi pwedeng wala sang censer. Patayin siya ng Ark of the Covenant pag nakita niya. Kaya kailangan mo na ng usok para makubira ng Ark of the Covenant. Nakikita niyo kapangyarihan ng prayer. Minsan gusto ka ng tibugin ng Panginoon, gusto na, pero pag may usok, may prayer, may umaharang pa, may protection. Prayer is protection. Now, it shows, mga kapatid, na ang totoong intercessory prayer is connected with sacrifice, takes care of sin. May sacrifice, may galing doon sa brazen altar na kung saan may mga forgive repentance. Itong dahilan, mga kapatid, nung nag-sacrifice ang ating Panginoon, nagkakaroon ka na ng access sa throne of grace. Pero take note, ito, the work of the incense began, ano daw? Pag ang fire ay galing sa brazen altar at masisindihan na. Pero may sarili na siyang aroma ang incense. Kaya lang, once na yan ay natouch ng fire, it produced the sweet aroma. Fire is always required. Kailangan ng fire lagi. Kaya let yourself on fire pagkagising mo. Dito, yung mga Kristiyano ngayon, desperate to move from the first altar to the second altar. Di ba ang unang altar, brazen altar? Kukuha doon ng coal o baga at pupunta ang priest saan sa putungo? Sa next altar. Kaya lang, marami ang mga Kristiyano ngayon na contented na sila sa unang altar pa lang. Hindi sila nagpo-proceed sa pangalawang altar to burn incense completely. Marami sa atin, pagkatapos natin bautismo, hindi nagpo-proceed doon sa altar of incense. Now, the Lord wanted their hearts and lives to be right. Gusto ng Diyos ang puso natin para manatili tayong mamumuhay ng tama. Kaya kung nandoon ka pa lang sa unang altar, hindi ka nag-proceed sa pangalawa, Christless ka. Now, burning the proper incense at the proper time, with the proper fire, having a proper heart. Now, prayer is having meeting with God. Meeting with God. Let's talk about God in prayer. Do not talk about yourself. Because God knows your needs.
Now, subukan nyo paminsan, mga kapatid. Manalangin kayo na huwag kayong humingi. Yung parang pakipag-usap lang. Lord, gusto kita makausap ngayon. Subukan nyo ang prayer na wala kayong hingiin. Yung puro lang, Panginoon, bigyan mo ako ng totoong papuri sa iyo. Bigyan mo ako ng feeling ngayon na totoong ilalas kong mga buses sa iyo. Because prayer is entering into the presence of God, talking with Him. You see, enjoying fellowship with Him. Panghuli na to. At minsan pinipray mo yung iba. It's all about Him, mga kapatid. This is a fragrant, pleasing aroma to Him. Sa mga believers, tandaan niyo to, it is a sin not to pray. Kasi sabi ni James, pag alam mong isang bagay mabuti at hindi mo ginawa, nagkasala ka. Pero ito sabi ng Per Samuel, as for me, sabi ni Samuel, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you. Alam niyo ba ang meaning ng sin? Minsan narinig yung sin, pero pag tinignan yung missing ng sin, ang meaning ng sin, missing the mark. Tama? Na-miss mo yung mark. Kaya nung sinabi ni Pablo, ay post towards the mark. Kailangan hindi niya mamimiss yung mark eh. Kasi meaning ng sin dyan, yung parang naghagis na hindi mo tinamaan. So, tandaan natin, we are created, we are designed to have fellowship with God. Tama? Have communion with Him. Establish ka ng higher intimacy o relationship sa Kanya. Dapat maintindihan natin ang purpose natin. Kung hindi, we fail to take seriously this privilege of prayer, we miss the mark, because we are designed to be in relationship sa ating Creator. Ito ay na-highlighted dito sa instruction na nasa gitna siya, nasabi na natin kanina. Ito sa gitna siya kasi sabi ng Panginoon, itong ganda, I will meet with you. Gusto niyo ba ma-meet ng Panginoon? God desires to meet with His people. It is in prayer. That's the essence of prayer, meeting with God. Kaya lang, malungkot. Yung iba sa atin, wala na tayong pleasure makapag-meeting sa Panginoon. Kasi busy na kayo sa pag-meeting sa mga aktibidad ng mundo. Kaya ang sabi ng Panginoon, simula pa lang sa Genesis, where are you? God is calling people in prayer meeting. Praise the Lord, everyone. Here is, I will conclude my message. Let us open our Bible in the book of Luke. Basahin natin. Start dyan, diretso. Luke chapter 1, verse 5. The beginning of the gospel. Nang panahon ni Haring Herodes ng Judea, may isang paring ang pangalan ay Zacarias mula sa pangkat ni Abias. Ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron na ang pangalan ay Elizabeth. Sige. Verse 6, sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Verse 7, subalit wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa matanda na. Verse 8, samantalang naglilingkod siya sa Diyos bilang pari at ang kanyang pangkat ang nanunungkulan, ayon sa kaugalian ng mga pari, napili siya sa pamamagitan ng palabunutan na pumasok sa templo ng Take note palabunutan, kaya nandyan si Zacarias. Nabunot siya. Uy, siya ngayon gagawa nito. Ang sa Bible, mga kapatid, lahat ng sentence mahalaga. There was in the days of Herod. Kung bakit nilagayan dyan, mahalaga.
Okay, so panahon na yan, mayroong priest na pangalan Zacarias at ang asawa niya ay pangalan si Elizabeth. Sa 6, anong description tungkol sa kanila? Blameless. Isa rin sila sa dinescribe ng Bible, blameless. Ang ganda ng mag-asawa na ito, ano? Hindi sinabi na isa lang, kundi dalawa sila. Mabubuti silang mag-asawa. Blameless, righteous, they walk with God. Sa lahat ng mag-asawa, gayahin natin to. Praise the Lord, everybody! Mandaming mga tama rito ngayon. Now, in verse 7, ito na. May mga tanong kayo dati sa mga devotion eh. Kahit righteous sila, they walk with God. Amen? Sa verse 8, bigay, basahin natin, Esther. Verse 8, samantalang naglilingkod siya sa Diyos bilang pari at ang kanyang pangkat ang nanunungkulan. O yan. Sige, mamaya malalaman nyo rin. May malilearn kayo ngayon. 9, ayon sa kagalian ng mga pari, napili siya sa pamamagitan ng palabunutan na pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng insenso. Okay? Verse 10, at sa oras ng paghahandog na insenso, ang napakaraming tao ay nananalangin sa labas. Verse 11, nagpakita sa kanya isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng dambana ng insenso. Verse 12. Verse 12, na makita niya ang anghel na sindak at natakot si Zacarias. May 13 pa to eh, hindi na nagkasya. Sige. Verse 13, subalit sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat pinakinggan ang panalangin mo at ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Juan. John the Baptist. Si Zacarias at saka si Elizabeth, yung parents ni John the Baptist. Prophesied 800 years ago bago lumabas si John the Baptist. At ang maganda mga kapatid ay okay. Sige, alamin natin. Ano kaya habang nanalangin kayo may angel na biglang tatayo sa gilid mo? Jendi? Pero gusto niyo yun? Yung Diyos ni Zacarias at Diyos ni Zacarias lang eh. Ang ganda may experience yun, ano? Na bigla may angel. Sigurado, wala pang sinasabi ng angel, matutuwa ka na sagot ng panalangin. Kung may angel na eh. Yung pala, pag nakatayo si Jendi, katabi niya si angel, ano? Take note, mga kapatid. Tingnan niyo maigi ang beauty ng salita. There was in the days of Herod, nung panahon ni Herod, tandaan natin that the name Herod is not a Christian friend. Right? Anong tinutukoy yung araw na ito? Araw ng ano ito? Araw ng patayan. Araw ng pahirapan. Right? Yung panahon na ito, nung gumagawa si Zacarias na to, araw ng trials and darkness for the people of God of Israel. Nung nag-minister si Zacarias, hindi maganda ang pangyayari sa panahon na yan. Mahalaga ang days of Herod. Now, tingnan niyo, Ege, habang hindi maganda because of the name Herod, the name Zacarias means God has remembered again. Praise the Lord. In times of darkness, always God remembered us. Sa oras na piling mo, madilim ang kapaligiran mo,
naalala ka ng Diyos. Sa oras na sa tingin mo parang hindi na maganda, parang napaligiran ka na ng lahat ng danger sa life, naalala ka ng Diyos. God remembered us, sabi ng Psalms, when we were down. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ganda ng Psalms. Pag down ka, naalala ka ng Diyos. At ito pang pinakamaganda, His love never quits. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi sumusuko sa iyo. Kahit sumuko ka na, hindi pa rin siya sumusuko. Mahal niyo ba ang Panginoon? Kaya nandito kayo. Dahil alam niyo dahilan, hindi kayo sinukuan ng Diyos. Ang nakakapagtaka, mga kapatid, marami ang tao sa panahon na yan, pero sila lang mag-asawa ang nakatanggap ng pabor sa Diyos. Sila lang ang nakatanggap ng pabor sa Panginoon sa dami ng tao sa panahon na yon. Why? What's the reason behind? They were righteous. They walk with God. The ordinance of the Lord blameless. Ang ganda ng salita, no? And ordinances of the Lord blameless. Ibig sabihin, kahit ano man nangyayari sa buhay nila, hindi nila binibigay ang sisi sa Diyos. Wala silang anak, hindi nila sinisisi ang Diyos. Kahit gano'n na, napakasakit nung panahon sa Israel na wala kang anak. Kasi parang sinumpa ka, pero hindi nila sinisisi sa Diyos. Marami silang naririnig ng mga basing, but they still continue faithful in their service with God. Pero minsan, mga kapatid, maliit lang ng bagay ang nangyayari sa atin, lagi natin sinisisi ang Diyos. Pero sila, anuman ang alituntunin ng Diyos, sumusunod sila. They love the Word of God. And they were devoted to the things of God. They are faithful in prayer. They love God. And was pleased with them. Kaya lang may problema. Anong problema? Wala silang anak. Yan ang problema. Siguro magtatanong kayo, siguro may mga sikreto silang kasalanan. Kasi minsan ganun eh. Itong tao na to, tingnan mo parang sinumpa, may kasalanan yan. Masyadong judgmental. Kasi ang barrenness nung panahon na yan, ganun yun. Pero ang reason, diniscribe ng Bible, wala silang kasalanan. Nasa verse 6 eh. Righteous ho sila. Now, look closely. Papaganda tayo. Titingnan natin itong the greatest privilege in life. Long spelling lang ang privilege. Tama sa akin, nagmali dyan. The greatest privilege in prayer. Napakagandang privilege na ito, minsan lang. Now, look closely. Ang priesthood sa panahon na yan, dinivide sila ng 24 courses or families. 16 were Sadducite, 8 were of Ithamar. Na-divided by sila. So, ibig sabihin, ang bawat grupo, kasi na-mention doon kanina, na-fail sa kanya sa kanyang course. Ang bawat grupo, mga kapatid, mayroon lang silang pagkakataon na makapasok sa tabernacle at mag-minister 1 to 2 weeks every year. Kasi kung halimbawa, grupo ni Brother Rib ngayon, may 1 linggo sila. So, 12 times 4, 12 weeks in a month, 4 weeks in a month. Times mo sa 12, 48. 2 beses lang sila
sa isang taon ng grupo na yan. So, sobrang dami pa nila, swerte ka pag ikaw pa mapili sa grupo na yon. Okay? Dito pa, ang matindi. Wala na. There were 18,000 priests in Israel. 18,000 ang priest sa Israel. Kasi sa grupo na to, na-divide sila eh. 14 priests, 14 na, hindi 14,000. 14 lang na priest, out of 18,000 were given privilege of offering the incense during a single year. You could only have that privilege once of going into the holy place and offering the prayers of intercession for the people. Napakaswerte ni Zacarias. Dahil yung majority ng priests, wala silang opportunity na makapasok sa holy place at magandog. Sino nag-elect sa kanya? Kasi hindi siya na-elect. Walang eleksyon. Bunot-bunot. Sino nag-elect siya sa Zacarias? Kasi nung panahon na yan, bunot-bunot eh. Pabunot ka, di ikaw. Diyos ang pumili sa kanya. Okay? Now, according to the custom of the priest, his lot was to burn incense. Yun ang lot niya. To burn incense. Parang sinabi ng Panginoon, mga kapatid, tingnan niyo ba Zacarias, come forward. You want the greatest privilege. Come on, Zacarias! Ikaw ang nanalo. Out of 24,000, ikaw ang nanalo. It is a once in a lifetime privilege na makapasok ka sa temple, sa tabernacle. Wow! Mga kapatid, here is it. When God chooses you to offer prayer for the people, it is the greatest privilege. Blessed is the man whom thou chooses. Ngayon ko lang naintindihan ng napakaganda ito. Nung binabasa ko si Zacarias. Blessed is the man whom thou chooses and causes to approach unto thee, that he may dwell in the courts. Nakita niyo may courts, ano? Napakapalad ang tao na pinili para makapasok doon. You see? We shall satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Kaya mga kapatid, be happy if you are here every prayer meeting. You are chosen. Hallelujah. Now, while the whole multitude is praying without a time of the incense, naghihintay sila ng signal sa panahon na yon. Ang tagal ni Zacarias. Ano kaya nangyayari sa kanya? Kasi tumagal. Hindi ganun. Ang normal. Maybe the people are waiting. Why so long? What happened to Zacarias? Alam niyo nangyari kay Zacarias? Ba't tumagal? Ay, nako. Alam niyo kung bakit tumagal si Zacarias? You know the reason? Habang nagmi-minister si Zacarias, mga kapatid, naghandog siya, nag-worship siya. Nagulat siya. Kasi sabi ng Bible, may nakatayo sa right side na angel.
sa altar of incense. Nagulat si Zacarias. At nakarinig si Zacarias na napakagandang message. Message ang narinig niya. Okay? Very astonishing message that changed his life. Changed the life of his wife and changed the life of Abraham. At tingnan natin sa 13. But the angel said unto me, Fear not, Zacarias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son. Yung imposible, nagka-posible. Great things may happen when we love to minister to our altar of incense. Let us all stand today. Naalala nyo? Nasabi ko kanina, Luke, saan yung kwento nagsimula? Luke chapter 1. Right? The beginning of the gospel book. The beginning of gospel. Yes, the beauty of the story. After 400 years, Malakay to gospel book is 400 years ang gap. After 400 years, that God is silent. 400 years, there is no miracle. 400 years, there is no prophet. 400 years, there is no mercy. There is no healing. For 400 years. It only just took an incense to activate God. To activate the mercy of God. After 400 years, God is silent. Now, when Zacarias offered, walang healing ng 400 years. Kaya mapansin nyo sa Bible, mga kapatid, pagdating ni Jesus Christ, wala ginawa kundi mag-healing, magpagaling. 400 years of silence. It only just take an aroma of prayer para bisitahin siya ulit ng Panginoon ng Israel. That God restore Israel. And say, don't worry. Kahit mahirap na sitwasyon niyo ngayon, I will protect you. I will send prophet. At the time to restore Israel, I will restore the healing. I will restore the miracle. Saints, maybe some of you have no miracle in months. Maaari ang iba sa inyo, you have no prayer for a year. No devotion for a month. Some of us needs healing, but it doesn't happen. Some of us needs deliverance, but with no avail. Call it be the time that you will offer a sweet aroma to the Lord. Marito na ang panahon na kung saan mag-offer na kayo, mga kapatid, ng totoong aroma sa Panginoon. For Him to answer our prayer.
God is looking for Zacarias, a person that will long for righteousness. Even though the world is perverse, He was looking for a man that will still love to light the candle, burn the incense in spite of the darkness. God is looking for a dedicated husband and wife, ladies and men, couple that will still give glory to His name. Even the situation is not favorable. Iangat yung pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Don't miss the power of prayer. The prayer has a crown of gold. It is the only access to the King of Kings. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. What type of aroma you are? God needs more aroma. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Holy Spirit brings to the heart of Jesus. It's been a long time na ba, mga kapatid? Matagal na ba na panahon that you are